Noong nakaraang mga linggo po, kung natatandaan ninyo, nabanggit na po yung linya na madali maging tatay pero mahirap magpakatatay. At nung sinubukan ko siyang i-translate sa English, I arrived sa translation na ito. It's easy to become a dad, but it's hard to become a father. Parang yung pagiging dad po kasi ay titulo na nakukuha natin once na nagkaanak tayo kung ikaw ay isang lalaki. Pero yung pagiging father to your children ay isang calling po na may kaakibat na responsibilidad at pasanin. Pwede po ba nating sabihin ang pagiging tatay ay isang calling? Ayan, mabigat po talaga ang papel ng isang ama, no? At kung ikaw ay isang Kristiyano, sana po ay nakikita natin na bilang isang tatay, yun po ay isang tawag ng Panginoon, nakagaya rin po ng ibang calling sa ibang ministry. Kaya ang sinasabi po natin na our family is our first ministry. Yung pagiging tatay po ay hindi para sa mga tamad o makasarili, dahil kapag tatay ka na, kailangan ay nakahanda ka na ring pangunahan at paglingkuran ang pamilyang meron ka. Nagpapatuloy po tayo dun sa ating series tungkol sa pamilyang Kristiyano. And this time, sa introduction ko siguro ay nakita nyo na agad kung para kanino yung mensahe natin ngayong umaga. Kung hindi pa po nauunawaan ng isang tatay kung gaano ka-critical at ka-crucial ang papel niya sa kanyang mga anak, mabibigo siyang akayin ang kaniyang pamilya ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanila. At dito po mag-uugat yung maraming suliraning pangpamilya na maiiwasan sana kung malinaw lamang sa mga tatay ang mga tungkulin na dapat nilang ginagawa. Kaya, pwede po bang tumaas yung kamay dito ng mga tatay? Ayun. Yung iba ay grand tatay na, no? Mga lolo na meron namang mga bagong tatay, at yung iba ay magiging tatay pa lang. So regardless of your position, kung tatay ka, this is for you. This is for you. Kaya makinig tayo. At pakisabi po kung may katabi kang tatay, Happy Father's Day. May part 2 po ang ating Father's Day ngayong taon dahil ang mensahe natin ay tungkol sa mga tatay at sa kung ano ang katungkulan na inaasahan sa kanila ng Diyos. Bali, iba po ito doon sa mensahe natin last week, baka nakukonfuse yung iba. Kasi baka sabihin natin na daanan na to. Pero yung last week, yun po ay nakapokus sa asawang lalaki bilang haligi o ama ng tahanan. And this time ay nakapokus naman sa pagiging tatay ng mga asawang lalaki. Kaya pakibulungan po ulit yung mga tatay na katabi ninyo. Tay, makinig ka ha. Labanan mo ang antok. Focus. At sa akin pong pagsisimula, ang panalangin ko ay nakanti na sana yung excitement ng mga tatay at nasabi nila sa kanilang isip na, salamat Lord, kasi tinuturuan mo ako kung paano pa magiging mabuting ama sa aking mga anak. At ganun po nawa ang postura ng puso ng ating mga tatay dito. At umaasa po tayo na sa pamamagitan po ng mensaheng ito, ang mga pamilya pong binubuo ng CLJC or bumubuo sa CLJC ay talagang makakasunod ayon sa kalooban ng Diyos. At ang pangitain o vision po natin sa pamamagitan ng series natin na ito ay sama-sama po tayong lalago. Una ay individually sa atin pong pagkatuto at pagyakap sa ating mga tungkulin bilang bahagi ng ating pamilya. At yun po yung magdadala para magliwanag naman at managumpay ang mga pamilya na ating kinabibilangan. And imagine, kapag lahat po ng pamilyang kabilang sa CLJC ay naging ganon, nasunod ni nanay, ni tatay, ng asawang babae, ng lalaki, ng mga anak ang kanilang tungkulin at nagsama-sama tayo sa isang iglesia, panigurado po na magiging maliwanag ang ating patotoo at mabibigyang parangal natin si Kristo. Gusto po ba natin yon? Amen. Gustong-gusto po natin yon. Kaya nagpapatuloy po tayo sa ating serye. Ano nga po ba ang papel ng mga tatay sa kanilang mga anak? Ano ang papel o katungkulan ng isang ama sa kanilang mga anak? Una po, number 1, akayin sa pananampalataya ang mga anak. Akayin sa pananampalataya ang mga anak. And I want to start with a question. Mga tatay, para po sa inyo yung tanong. Pero bago yun, magkakwento muna ako kasi nanggaling po ako sa mga hosting, dahil ako ay host ng bayan, ay nakarating ako sa isang hosting ng 60th birthday ng isang tatay. And during the program ay nabanggit na nakaredy na raw yung mga pamanang iiwan niya sa mga anak kung sakaling kunin na siya. At nakakatuwa, dahil proud siyang sabihin na may mga iiwan siya sa kaniyang mga anak at apo na mga lupain daw at palayan. Wow! Sana all.
Ano yung tipong masaya siya na nasabing kahit ako'y mawala sa mundo anytime, ay siguradong may maiiwan na akong mga lupain at palayan sa aking mga anak at apo. Napagtapos niya na rin yung kanyang mga anak sa pag-aaral at mga profesional na silang lahat. At kumpara po sa ibang mga magulang na hanggang sa huling hininga ay problema ang iniiwan, siya ay tila ba accomplished na at matagumpay sa pagiging tatay. Ngayon, kung kayo po ang tatanungin ko mga tatay, ano po ang nakaredy na ninyong legacy o pamanang iiwan kung sakaling hindi man tawag dalangin ay kunin na kayo ng ating Panginoon? Ano na yung nakaredy po ninyong pamana o legacy na iiwan? Ready na ba yung hacienda? Yung house and lot? Yung kotse o yung family business? Ayos po yun kaysa naman yung utang ang iiwan ng mga magulang na problemahin pa ng mga anak. Pero higit sa lahat, meron pong isang napaka-valuable, sobrang halaga. And in fact, ay hindi matatawaran o mapapalitan ng salapi o ari-arian. Isang uri po ng pamana na dapat ninyong maipasa sa inyong mga anak para matawag kayong matagumpay sa inyong calling bilang mga tatay. Basahin po natin yung Deuteronomio 6, verse 6 to 7. Deuteronomio 6, verse 6 to 7. Sa Tagalog ko po babasahin. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito ay sa inyong puso at inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ang ganda-ganda po ng talatang ito. Parang naging malinaw yung kahulugan ng salitang legacy. Ano legacy? Paano ko po nasabi? Kasi dun sa unang part, sa verse 6, sabi ay, dapat ikaw muna bilang tatay ang maunang magtamo ng pananampalataya at mga Kristiyanong pagpapahalaga ayon sa utos ng Diyos at ng Biblia bago mo ito magawang maipasa o maipamana. Kaya ang sabi po ng first part ay, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Ibig sabihin po, ikaw ang mauunang mag-iingat nito sa iyong puso. Tulad ng isang kayamanan na magiging bahagi ng iyong pagkatao, magiging bahagi ng sino ka. Yayakapin mo talaga yung mga katotohanan dun sa pananampalataya at sa aral na ibinigay sa iyo ng Diyos. At hindi po natin pwedeng asahan, mga tatay, na maipapasa ng isang tatay ang isang uri ng pananampalataya kung wala naman siya nito. Paano natin ipapasa yung isang bagay kung wala tayo nito? Sabi nga, if you really have it, then you can share it. Kung talagang meron ka nito, then maipapasa mo ito. Parang sa mga cellphone lang, pag tayo nagsisend ng file, it's either Bluetooth or via share it. Kung wala ka ng file, how can you share it with someone na gusto yung file na yon? So, it's not possible. Kaya dapat po, meron ka muna ng bagay na yon para maipasa mo rin yun sa iba. So, ang first assignment po ng mga tatay ay siguraduhin na nasa inyong mga puso ang tunay na pananampalataya. Siguraduhin na nasa inyong mga puso ang tunay na pananampalataya. Ikaw muna. Ikaw muna. Kung ikaw ay tatay, sabihin mo, ako muna. Ikaw muna ang kailangang maunang tumanggap ng biyayang ito dahil kung hindi, wala kang ang maipapamanang pangwalang hanggan sa iyong mga anak. Kaya tanong, mga tatay, ano po ba ang nasa inyong puso? Ano ang inapaka-treasure natin sa ating puso? Kaya kung tatanungin po ako kung kailan dapat mag-asawa ang isang lalaking Kristiyano, ang sagot ay hindi lang pala kapag tapos na siyang mag-aral o kung may trabaho o kakayanan ng suportahan financially yung kanyang pamilya, kundi kasama din po dapat yung kahandaan na magpasa ng tunay na pananampalataya sa kaniyang mga anak. Kaya sa mga kabataan kagaya ko na nagpaplanong pumasok sa pagpapamilya, ang basihan pala hindi lang yung kahandaan sa financial, kundi yung kahandaan din sa ating spiritual na aspeto na magpasa ng tunay na pananampalataya. Paano nyo po ito gagawin mga tatay? Sabi po ng ating talata, buong sikap daw na pagtuturo. At alam niyo po ba ang best way to teach? Ang best way to teach? Yan po ay sa pamamagitan ng modeling. Modeling. Hindi po yung mag-model-model, yung marampa. Hindi. Kailangan ay unang makita sa inyo. Ikaw muna yung magpapakita at gagayahan naman ng inyong mga anak.
Naalala ko bigla yung aking lolo. Kasi kami po ay lumaki sa farm. Wow. So sa bukid, magbubukid po ang aking ang lolo ko, yung pamilya namin. Kaya inasama kami sa bukid at a very young age. At inapakita niya muna yung mga instruction na kanyang ibinibilin. Gaano kalayo yung tudling, gaano karaming abono ang ilalagay, gaano karami ang dadakutin, gaano kalayo ilalagay sa tanim. At kung hindi niya po yun ginagawa, hindi ko agad magigets kung ano yung ibig niyang sabihin. Kahit gaano pa karaming instruction, information ang sabihin niya, kung hindi niya yun unang pinapakita sa amin, hindi rin namin yun mauunawaan at hindi namin masusundan. At ganun din po mga kapatid, mga tatay, kailangan sa inyo po muna makita kung gusto ninyong matutunan nila ang mga bagay-bagay na mahalaga. Ang kailangan po ng mga anak ay example at inspiration kaysa sa instruction at information. Ang kailangan po ng mga anak ay example at inspiration kaysa sa instruction at information. Baka kasi turo po tayo ng turo. Dapat ganito, dapat ganyan. Pero ang nakikita naman sa atin ay yung kabaligtaran ng ating mga inaturo. Nasabi natin, magdasal ka lagi anak, magbasa ka lagi ng Bible, pero never kanyang nakitang nagdarasal, never kanyang nakitang humawak man lang ng Bible. Kaya maging good example po tayo. Dahil kung ano yung nakikita nila, yun po ang tutularan nila. God must be the most important to us if we want Him to become the most important to our children. Kung gusto nating makita na ang pinakamahalaga sa ating mga anak ay ang Panginoon, dapat maunang ang Panginoon ang maging pinakamahalaga sa atin. At kailan daw po gagawin ang pagtuturo? Sabi sa talata, at yung sasalitain tungkol sa kanila, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Every opportunity that we have, teach your children about the Bible. At sa isang buong araw, imposible po na walang oportunidad para magturo. Dahil doon nga sa verse natin, ang sabi, kapag nakaupo ka sa bahay, kailan ba tayo usually nakaupo sa bahay? Is during rest time or during meal time? Pag kumakain, sana isabay-sabay at sama-sama pa din kumakain sa hapag yung mga pamilya. So, during those moments, sasamantalahin daw po natin yung pagtuturo. Habang kumakain, kumusta ka anak? Kumusta ang maghapon? Tapos pag nag-share siya sa inyo, sasabihin naman ninyo yung mga biblical truths and advice na pwede nyong ibigay sa kanila. Ano pa? Kapag ikaw daw ay nasa daan, kung halimbawa inahatid mo siya sa eskwelahan, nakasakay kayo sa pajero, or sa tricycle, sa motor, or kung naglalakad lang, kung walking distance, samantalahin daw natin yon para magturo sa kanila. Sabi pa, at ganun din, habang ikaw ay nahihiga at bumabangon. During bedtime, mula umaga hanggang gabi, nagtuturo ka dapat, tatay. At sa isang araw ay hindi ka mawawala ng oportunidad. Minsan po inasabi natin na walang pagkakataon. Busy ang tatay sa trabaho. Pagdating sa bahay, pagod na. Pero ang totoo, kung gagawin lang po nating intentional ang pagtuturo, hindi tayo mawawala ng oportunidad. Intentionality is a must if we want to pass things of value. Intentionality is a must if we want to pass things of value. Kung mahalaga ang ipapasa o ipapamana mo, kailangan mong maging intentional, tatay. Kung mahalaga ang pananampalataya para sa iyo, hahanap at hahanap ka ng pagkakataon para sabihin at ipakita ito sa mga anak mo. Kaya ang assignment po ng mga tatay, una, isa puso, ipakita at ipasa ang pananampalataya. Pwede ba nating ulitin mga tatay? Isa puso, ipakita at ipasa ang pananampalataya. Kailan po ba dapat magsimula ng pagtuturo sa mga anak? Sabi po sa Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. So kailan? Habang bata pa ay tinuturuan na po natin sila. Huwag na nating hintayin na kapag matigas na ang kanilang kalooban at may sarili ng alam ay saka natin ipipilit ang mga katotohanan na baka tanggihan na nila. Habang bata pa, turuan na natin silang manalangin, magbasa ng Biblia, kilalanin si Jesus, dumalo sa mga Sunday school, sa pagsamba, ipagsalis sa camp, i-expose sa mga spiritual na gawain at mga turo sa Biblia. Uulitin at lilinawin ko po ulit ang tanong mga tatay. Ano po ang gusto ninyong iwanan at ipamana sa inyong mga anak?
Mag-iwan man po kayo ng lahat ng uri ng kayamanan. Maging kayo ng pinakamayaman sa lahat. Iwanan nyo na lahat ng kayamanan sa mundo. Wala po yung halaga kung mabibigo kayong akayin sila sa pananampalataya na ang pakinabang ay pangwalang hanggan. So that's your first assignment. Unang tungkulin ng mga tatay, ipasa ang pananampalataya sa inyong mga anak. Pangalawa po, pangalawang katungkulan ng mga tatay, magdisiplina. Disiplina. Medyo negative na po yung connotation kapag naririnig natin yung salitang disiplina. Kasi parang especially during this time, ang sensitive na ng mga bata na hindi mo pwedeng basta-basta disiplinahin. Dahil baka kinabukasan, pagising mo ay may nakasampa ng kaso sa iyo. Ayun tipong nasigawan mo lang. Tapos nabidyuhan ka pala, hindi mo alam. Pagising mo, meron ka na palang kaso na subject agad sa verbal, psychological, and emotional abuse na pwedeng subject sa pagkakakulong o pagpapiyansa o pagbibigay ng multa. Ganun po katindi. Hindi naman lahat, pero marami po sa henerasyon ng mga bata at kabataan ngayon ay tila wala ng disiplina. Napansin natin na talamak yung pagsagot sa magulang o sa mga nakakatanda, lumalabag sa batas at kahit sa social media ay hayagang nagpapakita ng masamang pag-uugali. Hindi gaya dati, marami sa mga oldies natin ay nakaranas talagang matikman yung latay ng lahat ng pwedeng pamalo ng nanay at tatay nila. Mula sa napakainit na palad, So, hanggang dun sa sariwang paklang ng saging, yung tuyong uyo, inosenteng walis tambo, yung hanger na nagkaputol-putol, tsinela, sinturon, yung iba ay nakaranas pa ng latigo, mayroon ding naibitin ng patiwarik, sino yon? Naisilid sa sako, diba? Nabato ng chalk at eraser sa school, nag-squat, lumuhod, sa asin o di kaya ay sa munggo. Marami pang iba. Hindi ko naman po inasabi na mas okay yung paraan ng pagdidisiplina noon. Hindi ko rin po ina-question yung batas natin tungkol sa violence against women and children. Dahil in fact, ay sinusuportahan po natin ang karapatan ng mga bata. Sa halip, babalik po tayo sa Biblia para alamin ang sinasabi nito tungkol sa pagdidisiplina. Punta po tayo sa Kawikaan 13 verse 24. Kawikaan 13 verse 24. Ang sabi po doon, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ulitin ko po. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ironic po sa unang pandinig. Kasi tayo nung bata pa, kapag pinalo tayo, isip natin, hindi ako mahal ni nanay at tatay, siguro iampun lang ako. Lagi na lang akong pinalo, hindi ba rin nila ako mahal? But the Bible is telling us the exact opposite. Kung mahal mo, disiplinahin mo. Kung hindi mo mahal, hayaan mong lumaking matigas ang ulo. Kung mahal mo, paluin mo bilang pagdidisiplina. Kung hindi mo mahal, konsintihin mo lang at hayaan mong ma-spoil. Ito pa sa Kawikaan 3 verse 12. Kawikaan 3 verse 12. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. So dito po sa talata natin, ginamit na comparison ang pagtutuwid ng isang tatay sa kanyang anak para ipaliwanag ang pagtutuwid ng Diyos. Nagaya ng isang tatay dito sa lupa na nagmamahal sa kanyang anak, inadisiplina rin tayo ng Diyos dahil tayo'y kanyang mga anak. Sa madaling salita po, ang normal po pala dapat sa isang tatay na nalulugod at nagmamahal sa kanyang anak ay ang dinidisiplina ito. Pinapalo ng isang tatay ang anak para disiplinahin, para turuan, at ang pagdidisiplina ay ginagawa dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal. Hindi po tayo mamamali mga tatay kapag pagmamahal ang inspirasyon ng ating pagdidisiplina. Ang kailangan lamang po ay naipapadama at naipapaliwanag natin sa mga bata na kaya sila pinalo at dinidisiplina ay dahil mahal natin sila. Nagiging mali lamang po ito kapag hindi pagmamahal ang inspirasyon. Yung pamamalo parang sa unang tingin ay negative connotation, pero nagiging mali lamang po ito kapag hindi pagmamahal ang inspirasyon. Halimbawa, kapag namamalo ng walang dahilan o nananakit kapag lasing,
Huwag po natin ipagkakamali na biblikal ang mga ganong uri ng pamamalo dahil wala naman po doong pagmamahal. Ano yung tipong, nalasing ka tapos trip mong paluin, pinalo mo na. O kaya naman baka isipin natin sabi ng Bible ay kailangan daw paluin para masabing minamahal ko yung anak ko. Kaya anak, parini paluin kita ng walang dahilan. Hindi po ganon. Hindi porke sinabi ng Bible na dapat paluin ang anak ay pinalo nyo na ng wala namang konteksto sa sinasabi ng Biblia. Kung nadadala naman po sa sabi o sumusunod na kapag tinuturuan, hindi naman po kailangang paabutin lagi sa pamamalo. Ano po, rod is not always the first option. Dapat po bagay discerning din ang ating mga tatay kung kailan dapat at hindi dapat gamitin ang pamalo. May iba po kasi na nagkamali lang yung bata, yun, binugbog na, latay na, nagkanda pasa-pasa na, which is mali. Nagkakaroon po tuloy ng maling idea, ng takot yung mga bata, na hindi naman nila nauunawaan bakit kailangan nilang paluin, bakit kailangan silang paluin. Kaya dapat ay nadidiscern po yung ginagawa ng mga bata kung yun ba ay immaturity lang o talagang rebellion na kailangan talagang disiplinahin. Ano kung yan ay nakabasag lang ng pinggan ang hindi naman inasadya? Hindi po dapat paluin agad. Hindi po tama at hindi makakabuti. Pero kung yan po ay sumasagot-sagot na, nagre-rebelde, gumagawa ng mali intentionally, then that's the time na gagamitin po natin ang pamalo as an expression of love dahil ayaw nating magpatuloy sila sa ganung asal at pag-uugali. At hindi po dapat basta palo lang mga tatay. Kailangan nauunawaan nila kung bakit sila pinapalo. Anong gagawin? Kakausapin po sila. Pagkatapos at i-assure na mahal mo sila, kaya mo sila pinapalo. Sa ibang tatay, baka nakakatawa lang ito dahil lumaki tayong hindi sanay mag-express at mag-communicate, lalo po sa ating bansa. Hindi sanay sa atin yung akausapin yung anak at apaliwanag yung ating pagmamahal. Pero let me tell you this, hindi po ito kaartihan lamang, kundi isang bagay na dapat ay normal sa mga Kristiyanong ama. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, hindi ka natin papaghanapan, pero kung ikaw ay isang Kristiyano na nakakaunawa sa utos ng Biblia tungkol sa pagdidisiplina, kailangan po natin itong gawin. And again, hindi po ito kaartihan lamang, kundi ito isang bagay na dapat ay normal sa ating mga Kristiyanong ama. Sa kabilang banda po, hindi rin naman mabuti yung sobra-sobrang pamamalo at pagdidisiplina. Gaya nga po ng sinabi ko, kailangan ay may discernment din kung hanggang saan lamang ang limitasyon ng pamamalo at pagdidisiplina. Kung babasahin po natin yung Efeso 6 verse 4, ang sabi po doon, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sa Colossus chapter 3 verse 21 ay sinabi din, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So hindi po dapat lalabi sa pamamalo o pagdidisiplina hanggang umabot po dun sa punto na nabuyo naman na sa paghihimagsik yung inyong mga anak. At nag-research po ako ng mga practices ng mga tatay na pwede daw mag-provoke sa mga bata para maghimagsik o magrebelde. Ilan po sa mga nakita ko ay ito. Una po yung pagkakaroon ng favoritism sa mga anak. Yung tipong nakakadamdam yung bata na mas minamahal o inuuna yung ibang mga kapatid kaysa sa kanya. Kaya kung ikaw ay may more than 2 na anak, so tanungin po natin yung ating mga sarili. Baka nakukulangan na ng pagmamahal yung isa. Baka mas sumusobra na dun sa isa at dun sa isa ay nawawala naman kayo ng oras, panahon at pagmamahal. At nakikita niya na parang hindi ako mahal ng magulang ko kumpara dun sa aking mga kapatid. At pwede daw yung mag-lead para ma-provoke sila sa pagre-rebelde. Isa pa ay yung pagkukumpara ng anak mo dun sa ibang bata. Halimbawa, buti pa yung anak ni ganito, honor student. Buti pa yung anak ni Maring Corazon. Magaling ganito, ganyan. Kinumpara mo, minaliit mo yung anak mo. At that's unhealthy. Pwede rin yung pagpapabaya sa kanila sa mga obligasyon na tungkulin mo. Yung mga dapat ikaw ang gumagawa bilang magulang ay inapasa mo sa kanila. Kaya nakakaramdam sila na parang nakukulangan sa pagganap ng tungkulin mo at bumababa yung kanilang respeto at pagtingin sa iyo. Kasama din po yung pang-aabusong pisikal, verbal o emosyonal at yung mga unreasonable demands
na inahingi natin sa kanila. Yun nga, dapat honor students ka, dapat magaling ka sa ganito, dapat ganito, ganyan. Idagdag pa po natin yung over-criticism o yung labis na pagpuna o hindi kaya yung fault-finding o mabilis na nakikita natin ay yung mga mali kaysa dun sa magaganda at tama nilang ginagawa. Yung tipong nilinisan niya na buong bahay, ang kintab na ng buong bahay, tapos may nakita ka lang isang mumo. Sabihin mo ay, tamad ka talaga, wala kang kwenta, di ka maasahan or whatsoever. That's unhealthy. At pwede po yung mag-lead para ma-provoke ang inyong mga anak sa pagre-rebelde. At panghuli, kapag nag-fail po ang mga magulang na magpakita ng affection o appreciation, kaya dapat po pala inapuri din at inasabihan ng mga positibong salita yung mga anak ninyo. Dapat inapuri, ina-appreciate din po natin yung mga magagandang bagay na kanilang ginagawa. At sana ay maging normal po sa mga tatay, at maging sa mga nanay, na palagi ninyong inasabihan ng I love you yung inyong mga anak. Meron po ba dito yung parang normal sa inyong pamilya na mag-I love you sa isa't isa? Very good po yun. At hopefully, lahat po tayo, as Christians, bilang mga Kristiyanong pamilya, maging normal sa atin yung pag-i-express ng ating pagmamahal, hindi lang sa pamamagitan ng paglilingkod, ng gawa, kundi kahit sa pagsasalita. Dahil kung mabibigo po ang mga magulang na magparamdam ng pagmamahal sa kanilang mga anak, at labis pang pagpapagalit o masasakit na salita ang naririnig ng mga anak mula sa kanila, baka maghanap po sila ng pagmamahal sa mga maling tao, maling lugar, barkada, na pwede pang magpahamak sa kanila. Hindi mo na nga sila ng disiplina, ikaw pa ang nagtulak sa kanila para magrebelde at magpakasama. So yun po, ang pangalawang tungkulin ng ama, magdisiplina, pero wag lalabis at wag ipoprovoke ang mga anak to the point na sila ay maghihimagsik o magre-rebelde laban sa inyo. Pangatlong katungkulan po ng mga tatay. 4 po ang punto natin ngayong umaga. Pangatlo, kumalinga. Kumalinga. Punta po tayo sa Deuteronomy 1, verse 29 to 31. Deuteronomy 1, verse 29 to 31. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matatakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo, at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kaniyang anak. Sa talatang ito po gusto kong alalahanin natin kung paanong kinalinga ng Diyos ang bayan ng Israel mula nang ilabas niya sila sa Ehipto. At mula sa paghihirap at pagkaalipin, si Yahweh ang kanilang naging tagapagligtas, tagapagprotekta, tagapagbigay ng mana sa ilang, tagapagbigay ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung umaga. At sa panahon ng takot at pagkabahala, ang comfort na mayroon sila ay ang katotohanan na si Yahweh ay nariyan para sa kanila tulad ng isang ama. Yun po yung susi na gusto kong makita natin sa talata. Sa mga oras na nakakaramdam yung mga Israelita ng takot, ang reminder sa kanila ay, nandyan si Yahweh, kasama nyo siya. Kung paanong nilabas niya kayo sa Ehipto, iningatan habang kayo ay nasa ilang, nandyan si Yahweh na gumagabay at magliligtas sa inyo tulad ng pagkalong ng isang ama sa kaniyang mga anak. At marami pa pong talata sa Biblia ang naglalarawan ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa kaniyang mga pinili sa pamamagitan po ng paggamit ng katangian ng isang ama. Isa pa pong halimbawa yung Mateo 7, verse 9 to 11. Mateo 7, verse 9 to 11. Ang sabi po, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kaniya. At sa talata pong ito ay makikita natin na ginamit muli ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng paglalarawan sa katangian ng ama sa lupa. Na kahit daw yung mga imperfect father ay gumagawa ng mabuti at nagbibigay ng mabuti sa kanilang anak, how much more yung ating perfect na Father na nandoon sa langit. At bigla po akong nagkaroon ng realization. Ang pagkakakilala po ng mga bata sa ating Diyos,
na nandoon sa langit ay maaaring nakadepende pala sa karanasan o pagkakakilala nila sa kanilang ama dito sa lupa. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung ang isang bata po na mayroong magandang karanasan sa kanyang ama ang babasa ng mga talatang ito, siguro ay maiintindihan niya agad na, ang Diyos nga ay mapagmahal gaya ng tatay ko kasi yung tatay ko mapagmahal, mapagbigay, protector namin. Kaya pag nabasa niya ito na ginamit sa pagpapakilala sa Diyos, yung comparison sa isang tatay, magigets niya agad. Makikilala niya na agad na, yung tatay ko pala sa langit, ang Diyos pala ay tunay na mapagmahal kasi nararanasan ko yun dun sa tatay ko. Pero, kapag yung isang bata naman na ang naranasan sa isang ama ay puro negatibo, mga masasakit at mapapait na karanasan, siguro ay mahihirapan siyang maunawaan ang ganitong mga salita. Sabihin ng bata, sabi sa Bible, ang Diyos pala ay gaya ng tatay ko dito sa lupa. Ba't ganon? Yung tatay ko ay lagi na lamang lasing, lagi na lamang nandun sa sabunga, lagi na lang inapaiyak si nanay. Then magkakaroon po siya ng ibang pagkakakilala o hindi niya agad mauunawaan kung ano yung inaturo ng Biblia tungkol sa ating amang nasa langit. Baka isipin pa niya ang Diyos pala ay tulad ng tatay niya na hindi kaya-aya at mababaw ang pagmamahal. Sa makatuwid, mga tatay, ang pagkalinga po ng mga tatay dito sa lupa ay dapat maging refleksyon o basihan para mas maidirect po ninyo sa pagkakakilala sa tunay na Diyos ang inyong mga anak. Anong sarap po wari sa pakiramdam kapag may isang anak na tumayo dito sa unahan at nagpatotoo at sinabing, mahirap unawain ang laki ng pag-ibig ng Diyos, pero naunawaan ko siya kahit kaunti sa pamamagitan ng aking amang nandito sa lupa na nagparamdam sa akin ng pagkalinga at pagmamahal. Ay anong proud wari ng isang tatay kapag may isang anak ang nagpatotoo ng ganon. Tungkulin po ninyo na pag-ingatan at panindigan ang titulo ninyo bilang ama. Muli, ito po ay isang calling na humihingi ng inyong katapatan dahil maaaring ito po ay gamitin paraan ng Diyos para magpakilala sa inyong mga anak. Tulad ng Diyos, may mga sakripisyo kayong dapat gawin at iisin para sa ikabubuti ng inyong mga anak. May mga panahon na kailangan mo silang kandungin, samahan, protektahan, palakasin, patawarin, pagtiisan, turuan, disiplinahin at patuloy na mahalin kahit doon sa punto na hindi na sila kamahal-mahal. Kung ang mga tatay ang ginagamit na metaphor para ipakilala ang Diyos din po ang perfect example na dapat sundan ng mga tatay sa kanilang pagpapakatatay sa kanilang mga anak. At kung pupuntahan po natin yung kwento ng alibughang anak, hindi naman siya primarily tungkol lang doon sa alibughang anak, kundi inapakilala din kung sino yung tatay doon sa ating alibughang anak story. Makikita natin doon yung walang kondisyong pagmamahal ng ama, yung kaniyang pagpapatawad, ang restoration na ginawa niya sa anak, ang pagyakap sa kabila ng dumi at baho, ang patakbong pagsalubong nang ito'y nagbalik na muli mula sa paglayo, at yung pagdiriwang na kanyang naramdaman at ipinamalas nang ang anak niyang nawala ay muling dumating. Ganun po pala ang standard ng pagkalinga na dapat ay malasi ng mga tatay upang maging larawan sila ng pag-ibig ng Diyos sa kaniyang mga anak. At kung hindi po ninyo kakalingain ang inyong mga anak at hindi nila mararanasan at makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng inyong pagmamahal, mahirap pong ipagpalagay na kayo nga'y tunay na mananampalataya na nakakakilala sa ating Diyos Ama na nasa langit. Baka kabilang po kayo o tayo o sino man doon sa inapatungkulan ng unang Timoteo 5 verse 8 na nagsasabing, ang sino mang hindi kumakalinga sa kaniyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kaniyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. So yun po ang tungkulin ng mga tatay, kalingain ang anak, at naway maging refleksyon ng katangian ng Diyos ang inyong pagpapakatatay dito sa lupa. Dahil kung hindi, mahirap na ipagpalagay na kayo ay isang mananampalataya dahil ang sabi ng unang Timoteo 5 verse 8, kayo ay kabilang dun sa inaturing na tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. At yung pang-apat po na tungkulin ng mga tatay, magturo. Una po, ano nga po yung number 1? Ipasa po ang pananampalataya sa mga anak. Number 2, magdisiplina. Number 3, kumalinga. At ang pang-apat po natin ay magturo. Magturo.
Sa mga naunang punto po, doon sa unang dalawa, ay maliwanag na po nating nadaanan yung kahalagahan ng pag-akay sa pananampalataya at pagdidisiplina ng mga tatay sa kanilang mga anak. Kumbaga itong pang-apat ay support pa or follow-up. Sinabi pa natin na dapat ito ay ginagawa sa lahat ng pagkakataon at ginagawang intentional. Hahanap tayo ng oportunidad, gagawa ng oportunidad para makapagturo at makapagdisiplina. May diin po at kahit paulit-ulit ay gagawin natin, masiguro lamang na nai-instill o talagang naitatanim sa kanilang mga puso yung mga makadiyos na pagpapahalaga na magiging sandata na gagabay sa kanila habang lumalaki at nagkakaisip. Kaya nga ang payo po ng Proverbs sa mga anak, sa Kawikaan 4, verse 1-2, dingginin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Ganun po pala dapat yung mindset ng isang ama kapag magapayo sa mga anak. O anak, dinggin mong mabuti ang payo ng isang ama, ito ay makakabuti sa iyo. At sa tono ng pagsasalita ay convince po yung tatay na kailangan talagang matutunan at maunawaan ng mga anak yung mga bagay na inaturo niya dahil number 1, ito yung nagbibigay sa kanila ng kapangunawaan. Number 2, ito ay tiyak na mabuti. At number 3, hindi ito dapat ipinagsasawalang bahala o isinasantabi. Ganyan po pala dapat tingnan ang mga inaturo nating pagpapahalaga mga tatay. Kaya ang tanong, kumbinsido po ba talaga tayo na makakabuti at hindi dapat isantabi ang pagtuturo sa kanila ng mga bagay na tungkol sa Diyos at yung mga biblical na pagpapahalaga? Mga tatay, are we convinced enough na sobrang halaga talaga nung aturo natin? Kaya talaga namang apakabigyang diin natin yung pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa mga makakristyanong pagpapahalaga. Kung oo, makita nawa sa mga tatay na narito ang kasigasigan sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Ano po ba yung mangyayari kapag nabigo ang isang ama na disiplinahin at turuan ang mga anak ayon sa nais ng Panginoon? Ano yung mangyayari? Mapunta po tayo sa unang Samuel 3, verse 13-14. Unang Samuel 3, verses 13-14. At makikita po natin doon kung anong sumpa yung inabot ng pamilya ni Eli dahil hindi niya nadisiplina at naturuan ang kanyang mga anak. Sabi po ni Yahweh, sa English ko po abasahin. I have warned him that judgment is coming upon his family forever. Because his sons are blaspheming God, and he hasn't disciplined them. So I have vowed that the sins of Eli and his sons will never be forgiven by sacrifices or offerings. Parusa po sa buong sambahayan. At kahit sa mga sunod pang salinlahi ang sasapitin kung mabibigo po ang isang tatay na disiplinahin ang kanyang mga anak sa daan ng Panginoon. At kung matalon po tayo dun sa mga pabalik na verses sa chapter 2, makikita po natin dun yung mga sumpa pa na sinabi ni Yahweh. Ang sabi dun, sa chapter 2 verse 31, the time is coming when I will put an end to your family, so it will no longer serve as my priest. Grabing nakakalungkot po itong talatang ito. Imagine, kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, you are a great man of God, naglingkod ka sa Panginoon gaya ni Eli, pero hindi mo na disiplina at naturuan yung iyong mga anak. Ang sabi po nung talata, nung sumpa ni Yahweh, the time is coming when I will put an end to your family, so it will no longer serve to me as my priests. Na hindi na maipagpapatuloy yung legacy ng paglilingkod mo dun sa mga susunod na henerasyon kasi aalisin na ni Yahweh, ng Diyos, ang iyong salinlahi mula sa kaniyang paglilingkod. Nakakalungkot po yun, At meron pa, all the members of your family will die before their time. None will reach old age. Hindi na daw tatanda, mamamatay ng maaga, at yung mga matitirang buhay ay mabubuhay daw na puno ng kalungkutan. They will survive and live in sadness and grief. So gaano kalungkot yun? Dahil nag-fail yung isang tatay na disiplinahin at turuan yung mga anak, inalis ng Diyos yung kanyang salinlahi mula sa paglilingkod. Sayang, yung legacy na iiwan mo sana, yung paglilingkod na ipapamana mo sana. Marami pong mga bata ang lumalaking napapariwara at nasisira ang buhay. Kapag nakorrupt sila ng mundo, sila ay direktang kahihiyan at pananagutan ng ama. At walang unang dapat sisihin, kundi ang ama. Minsan kasi from my personal observation, hindi ko naman po nilalahat.
Maraming mga tatay ang tinatamad ng magturo sa kanilang mga anak. Inasabi nila na kaya na yung gawin ng asawang babae, o hindi kaya inaasa na lamang sa ibang tao, gaya ng lolo, lola, mga teacher sa school, sa Sunday school, o kaya isa pastor. O pastor, may problema na naman yung anak ko. Pero kung papansinin po natin yung talata, yung binasa natin, sa unang Samuel 3, verse 13 to 14, ano sabi doon? I have warned him that judgment is coming upon his family forever because his sons are blaspheming God, and he, pertaining to Eli, he hasn't disciplined them. So sa madaling salita, hindi naman hinanap ng Diyos yung asawa ni Eli. Hindi naman niya hinanap yung lolo, yung lola, yung Sunday school teacher, kung meron man ng panahong yon. Hindi niya hinanap. Ang hinanap niya ay si Eli mismo, yung tatay. Yung tatay ang pinaghanapan ng Diyos. At opo, totoong ang parenting at pagtuturo ay parehong para sa nanay at tatay, obligasyon nila pareho yon. Pero ang mayroon pong mas mabigat na accountability ay inaasahan ng Diyos mula sa tatay. Sa tatay ang mas mabigat na katungkulan. Kung ikaw ay isang tatay, mananagot ka at mapapahamak naman ang buong mong sambahayan kasama ang mga sunod na salinlahi hanggang sa kaapu-apuhan kung mabibigo kang magturo at magdisiplina sa iyong mga anak. Kasi, pag nag-fail kang magturo sa mga anak, sino ang magtuturo sa iyong mga apo? Wala. Kaya automatically, buong salinlahi mo ay magsasuffer talaga. Maliban na lamang baliin ng Diyos or putulin ng Diyos yung mga generational curses na nakapataw sa mga salinlahing minana natin sa mga naunang generation. Hello po mga tatay. Gising pa po. Kung inaakala po ninyo na ang basihan ng pagiging mabuting ama ay ang pagkakaroon ng maraming pera para buhayin ang inyong mga anak, o yung kakayanan na pag-aralin sila doon sa malalaki at sikat na eskwelahan, o ang bigyan ng malaking baon yung mga anak ninyo kapag napasok sa school, nagkakamali po kayo. Bagaman wala naman pong masama doon sa mga nabanggit, pero bilang mga tatay, ang greatest joy po nawa ninyo ay ang masiguradong maturuan sila ng tama at magabayan sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto ko pong basahin ninyo yung sunod na verse na aking babasahin. Punta po kayo sa 2 Juan, chapter 1, verse 4. 3 John, chapter 1, verse 4. At dapat ay ganito daw po yung posture or postura ng puso ng mga tatay. Ayan, kung ando na po kayo, ang sabi sa 2 Juan, chapter 1, verse 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ulitin ko po, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Kayo po, mga tatay, ano po ang greatest joy ninyo bilang mga ama? Kung pareho po kayo ng sinasabi ng 2 Juan, chapter 1, verse 4, mayroon po kayong kailangang trabahuhin. At yon ay ang turuan at taniman sila ng katotohanan upang saan man sila mapadpad sa hinaharap, makakasigurado po kayong isa sa pamuhay nila ang katotohanan na inyong itinuro sa kanila. If your greatest joy is to see them na nabubuhay ayon sa katotohanan ni Kristo, ng Biblia, ang assignment po ninyo ay magturo sa kanila ng mga katotohanan upang sa kanilang paglaki saan man sila dalhin ng pagkakataon, ng panahon, ng hinaharap, makakasigurado po kayong hindi na mawawala sa kanila yung mga katotohanan na itinuro at ipinamana po ninyo sa kanila. Magtatapos po ako sa isang short activity para sa mga tatay. Sa inyo pong inakaupuan, pwede po bang pikit lang kayo, kahit konti lang, pikit po ang mga tatay natin. At gusto ko pong balikan ninyo, i-imagine ninyo, yung unang beses na kinalong po ninyo, yung unang anak ninyo. As you close your eyes, imagine the first time na binuhat ninyo yung inyong panganay na anak. Ano po ang naramdaman ninyo noong unang tiningnan ninyo siya sa mata, na bilang isang walang kamalay-malay na supling ay kalong-kalong ninyo siya sa inyong bisig? Siguro ay napaisip po kayo at napasabi ng linya na, tatay na ako! You were excited, tuwang-tuwa ka. At pagkatapos ng ilang sandali, ilang minuto ay nasabi mo ulit yung linya na iba naman yung tono. Ang nasabi mo,
tatay na pala ako. Now, you are somehow scared and terrified. Medyo natakot ka kasi nakadepende sa pagpapakatatay mo ang magiging bukas at kung magiging sino ang sanggol na buhat-buhat mo. Ang dami-dami mo sigurong tanong noon kung paano ba ang ganito, paano ang ganyan. At siguro up until now, there are still things you are trying to figure out bilang tatay. Ano po? Pwede na pong imulat ang inyong mga mata? At dala-dala po yung mga magkakahalong pakiramdam. Balikan po natin yung pakiramdam. Maaaring kayo'y masaya, natakot, kinabahan. At dala-dala yung mga pakiramdam na yon, kinatag po kayo ng Diyos sa umagang ito para turuan ng inyong mga katungkulan bilang tatay at sabihin sa inyo na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hindi po namin alam kung paano ka nagpakatatay in the past, nung mga huling panahon, huling buwan, huling taon. Pero ngayon ay binibigyan kayo ng panibagong pagkakataon ng Diyos para muling magpakatatay sa inyong mga anak. At gamit yung mga katotohanan na kanyang tinuro, binigyan kanya ng pagkakataon para mas maging mabuting ama sa mga buhay na pinagkatiwala niya sa inyo bilang inyong mga anak. Yakapin po nawa natin yung calling na ito, hindi lamang sa ating mga sarili umaasa, kundi kasama po ang Diyos at yung banal na Espiritu na magtuturo at gagabay sa inyo sa pagpapakaama. Without the Holy Spirit, you are just a dad, but with the Holy Spirit, you can be a father. Dinefine ko yun kanina, pag dad ka lang, basta nagkaanak ka, you're a dad, but being a father to your children, that's the calling na nagagawa mo. And with yourself alone, you are just a dad, but with the anointing of the Holy Spirit, you can be a father. Gusto kong bigyang diin po yung sinabi ko kanina. You cannot give what you do not have. Hindi mo maaakay, madidisiplina, matuturuan at madidisipulo ang inyong mga anak kung ikaw ay hindi unang nadisipulo. Kaya gusto ko pong i-extend ulit yung paanyaya sa lahat ng tatay na wala pa sa mga cell groups, na sumama po kayo doon sa inyong mga kapwa tatay. Magpalakasan kayo, magbigay ng advice, mag-coach sa isa't isa. Hindi mo kailangan mag-isa bilang tatay. Andito po ang iglesia, hindi lamang kami nagtuturo, hindi lang tayo nagtuturo, kundi tayo ay nag-journey with each other. At sa pamamagitan po ng maliliit na grupo, magsama-sama ang mga tatay, magpalakasan at makagampan sa calling na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos para mas maging mabubuting ama sa mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila.